Di ba ba? Dahil kung tayo hahawak sa Diyos, sa kabila mga pagsubok, mga stress sa buhay, kasama na yung sakit, karamdaman, kahirapan pinansyal, baka po tayo ay makabitaw sa Lord. Amen. Hindi lang yun. Marami po pagkakataon na pinagkakalob sa atin ng Lord, di pa natin pinag-pray. Pero binibigay na, di ba? Kaya, tingnan mo yung katabi. Tingnan mo, mas namumuti. Nakangiti ba? Tingnan mo, nakangiti. Baka may talang stress ngayon. O baka may talang biyaya, kaya masaya yan. Amen. No. Mayroon daw kaperyan. Kung gusto magkape, habang nagsasalita ko. Go to your minus kape. Wala pa? Okay. Datapwat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksoin ng higit sa inyo makakaya. May panukat po ang Panginoon na ginagamit sa bawat isa po sa atin. Ang bawat isa sa atin ay may malalim at may mababaw na prinsipyo, kaisipan, karunungan, kaalaman. Ang ibig sabihin nun, huwag po natin hanapin sa iba kung ano meron tayo. Ang kailangan lang natin, iharap natin sa Panginoon na tayo ay mayroong tinatawag na faithfulness na naman. No? Kaya, kapatid, sa ayon sa gusto ko, sumunod tayo sa gusto ng Panginoon, hindi sa gusto ng sarili natin. Tayo po nagkakaisa sa Panginoon, nagkakaintindihan na doon. Pero not all the time ay nakakaunawa tayo. Dahil nandyan po ang stress, pagsubok na dumarating sa atin. May hindi niya tutulog na kayo tuksoy na higit sa inyo makakaya, kundi kalakit din ng tuksoy gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ibig sabihin, nakailag ka anytime, any day, babalik sa iyo ulit yung pagsubok at tukso. Tama po ba? How many times na tayo nagtagumpay? At how many times na tayo tinukso at sinubok? Normal po nangyayari sa atin yan, mga kapatid, sa Panginoon. Dahil nais patunayan ng Diyos, hindi ka pa niya binibitawan. Hawak ka pa rin ng Panginoon. No? Kaya wag po tayo magsawa sa panalangin. Samahan po natin ating pastor. Hindi po prayer metong yan. Sama-sama po tayo lahat. Gusto nyo makarating sa langit? Sa prayer meeting, magpunta kayo. Gusto makarating sa langit sa prayer meeting, ayaw na magsipunta. Ano ba yan? Ang kalakasan ng bawat eklesiya ay nasa panalangin ng isang iglesia. Ano po? Kaya, habang tayo po, ay ginagaway ng Panginoon, huwag po natin kalilimutan yung mga nabanggit na yan. Dahil, ano sabi niya? Gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Magtipis po tayo, hindi ibig sabihin, pinamumuhihan tayo. Hindi ibig sabihin, galit sa atin. Sino ba yung nanunukso? Sino ba yung dahilan ng iyong stress? Pero may dahilan para mawala yung stress. Pero may dahilan na malararamdaman yung karamdaman ay mayroong nagpapagaling. Di po ba? Kaya, may karamdaman, may nagpapagaling. Kung isang nagiging sala, mayroong gustong ibulwak ng Diyos ang pagpapala sa buhay mo. Dahil, muunti yung ingredient ng ating pananampalataya. Tinatabangan tayo, mga kapatid. Kaya, salamat. Thanksgiving natin. Isa lang ang masasabi. Lagi magpasalamat sa Panginoon. Sapagkat ito ay isang susi para tuloy-tuloy na aagos at pagpapala sa buhay ng bawat isa na konektado sa Lord. Naniniwala po ba kayo? Ito po yan. Ayon sa
1 Corinthians 13:4-7, patungkol po sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sabi niya, ang pag-ibig ay mapag-iluhod. Ang ating ginagawa na pagmamahal sa ating kapwa, hindi po dapat ililimitahan. Hindi nilalagyan ng N. Ito po ay laging tuloy-tuloy. Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay binigyan tayo ng more than 5,000 promises sa bawat isa sa atin. Huwag po nating ahadlangan yun. Kasi ang Panginoon ang may promise nun. 5,000 promises para sa iyo, kapatid. No? At yun ay makukuha mo sa pamagitan ng sarili mo. Sabi niya, at magandang loob, ang pag-ibig ay hindi nananagili. Huwag na huwag po natin i-compare yung ating sarili sa ibang mananampalataya. Huwag natin i-compare ang ating simbahan sa iba. Huwag natin i-compare yung natututunan natin sa iba. Sharing, pagmamahal, ang kailangan. Hello. Pagmamahal, pangailangan, pangunawa. Dito natin nakikita na ang sabi sa 1 Corinthians 13, nagkakaisa ang mga tumanggap kay Kristo Jesus. Yun po yung proof. Amen? Amen. Na tayo nagkakaisa. Hindi mapagmapuri, hindi mayabang. Tawarin tayo ng Diyos. Kung isa, di maiiwasan ang magmayabang. Kasi libre naman magmayabang, di ba? At saka yung magmapuri. Libre yan. Pero iwasan natin yung nakakadahilan ng ating kasalanan. Sabi nga nung narinig ko, wala namang bayad magmayabang, ba't hindi ko pa itodo? Di ba? Pero kapatid, tayo managkaisa sa Panginoong Kristo, okay yun. Paano kung meron mababaw? Yung panukat mo at yung panukat sa Kanya hindi pareho. Sino ang bababa? Siyempre, yung nakakaunawa. Tama po ba? Hindi nag-uugaling mahalay. Yan. Bisa-bisan, yung mga joke naman tayong video, pero hindi natin ginagamit yung mga word na talagang garapal. Nagkakaintindihan lang yan. Bakit? Kailangan pa ba yun? Sino ba rito yung nagsasabi na hindi na nakakapag-joke ng isa na tinatawag natin green joke? Paano natin ituturo ito kung hindi natin alam mismo ng salita na ganito? Paano natin mapaparamdam sa iba? Magtuturo ka, maski ikaw, hindi mo alam. Diba? Kailangan balance. Hindi na yalamot, hindi na lumana ang masasama. Hindi natin pinapabayaan na maging masama. Sabi ng misis ko, huwag mong pakikialaman yan. Sabi niya, nakakahiya. Tinawag pa akong pastor. Hindi pa nga bisyak, ayaw matanggap. Pero hindi ako papayag, hindi ko sa pagsabihan. Yung ating mga minamahal na mga kapastor dito, pagka kami nag-meeting, hindi nawawala rin sa mga pastor yung iba na hindi naintindihan. Pag ako po ay dire-diretso kong nasasabi. Bakit? Hindi ko ginagawa yung ginagawa niya. Ayun, kung hindi mo kayang sabayin yung kanyang kasamaan o yung kanyang pag-uugali, kasi kapareho mo rin siya. Diba? Pero kung ikaw ay Kristiyanong totoo, sa puso, sa isip, no? Dahil sa pag-ibig, connected ka, na mahal mo siya sa Panginoon, tuturuan mo yan. Ganun tayo para magkaintindihan tayo. Hindi nagagalak sa kalikuan. Kayo ba tuwa-tuwa ngayon dahil maraming ghost project? Kayo ba tuwa-tuwa ngayon dahil meron na insertion na naman sa Congress? Sabi ni kailangan i-abolish muna o stop muna yung Kongreso. No? Yung mga kalikuan na yan nangyayari. Ano magagawa natin? Politika yan, kapatid. Panalangin tayo para sa ating mahal na bansa. Para sa mga anak mo, mga anak ng anak mo, ng anak ng anak mo, mga apo-apuhan. Itong generation natin, wala tayong gagawin kundi manalangin para sa future na ating mga lahi. Tama po ba? Yes. Dahil kahit anong naknak natin, wala lang din yun. No? Makakalimbang ka pero walang
nakakarinig. Pag-pray natin para maging maayos to. Kalikuan, kumpisahan na yung nangyayari sa ating mga churches. Hindi nagkakaintindihan. Pero kung grabe, kung makahusga tayo, napakasama na ating kapatid, hindi ganun yun. Tingin mo sa kapatid mo, napakasama. Lumiliko na, nagbabackslide na, hindi po ganun. Kaya ka nariya, para patunayan na hindi mo na ginagawa yun, i-care mo siya, paalalahanan mo siya. Hello, hindi patikusin, hindi yapakan, hindi durugin. Yakapin, mahalin, ipanalangin. Tama po ba? Yun po yung mga pinagdadaanan natin at nire-remember natin for the God's provision. Ipagpapasalamat natin sa Panginoon. At itong dami natin ito. Talagang bukas na bukas ang kalamitan. Dahil sa ating pagsamba, papuri, pasalamat sa Panginoon. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan. O, di mo? Lahat ay binabata, pinagtitiisan. Pwede bang mag-tiis forever? Hindi po pwede mag-tiis ng forever. Kailangan makatulong po tayo sa Kanya. Bakit kailangan natin tumulong sa Kanya? At bakit kailangan mong makinig? Kapatid, dati ang panahon, magpapalit kayo ng kalagayan. Paano kung walang nag-care sa'yo, nagpaalala sa'yo? Dati ang panahon, balik na lang wala. Hindi mo ginawa, magpa-remind sa kapwa mo. Kailangan gawin po natin yung pantay-pantay na pag-ibig, pagmamahal, pangunawa, karunuan. Lahat ay inasahan, lahat ay tinitiis. No? Ganyan po mabuhay mga Kristiyano. Hindi po ibig sabihin, talunan tayo. Ang ibig sabihin, tagumpay tayo. Amen po ba? Tatagumpay tayo. Ano po provision ng Panginoon? The Philippians 4:19. Alam ko rito, hindi ko alam kung over na ako. Philippians 4:19. Yan mo reverse ng iba. No? Ano sabi niya? But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Jesus Christ, o Christ Jesus. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalulatian kay Kristo.